Magandang gabi po muli mga kababayan. Welcome. Welcome sa Bets Channel. Shoutout sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagtitiwala at suporta sa ating maliit na channel. Okay? Tayo po ay balang araw ay lalago din. Okay? Pero alam po ninyo mga kababayan ako po ay na-inspire kapag nakikita ko na itong ating mga kababayan ay sinusuportahan tayo kahit na hindi natin deserve. Hindi natin deserve na maging vlogger. Pero dahil sa ating pinaglalaban, tayo po ay napaisip na kung dati ay hanggang share lang tayo, hanggang komentaryo lang tayo sa mga page ng iba, channel ng iba, naisipan po natin na tayo na mismo ang gumawa ng channel at ipahayag ang ating nararamdaman, ang suporta, ipahayag ang suporta dito sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Okay? Alam po kasi ninyo mga kababayan kung bakit ako naging vlogger. Isa kasi ako sa mga diehard supporter ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Mayor pa lang yun. Mayor pa lang ang dating Pangulo. Isa na ako sana nag-aasam-asam na sana maging presidente itong si Tatay Digong dahil sa kanya ko lang nakita na yung programa, ang pakikipaglaban sa mga kriminal. Alam po kasi ninyo mga kababayan, ako po ay biktima ng krimen nung araw nung ako'y nag-aaral pa. Bagamat matagal na 1998 pa yata. Ako'y probinsyano, baguhan sa Maynila. Nung ako'y nag-aaral working show din ako. Aral sa araw, trabaho sa araw, aral sa gabi. Noong gabi, nung ako'y napauwi ng bahay, galing ako na school, siguro mga 10 o'clock, diyan sa may monumento. Kasi pupunta ako ng Malinta Diyan sa may monumento, may biyaheng mga jeep diyan papuntang Malinta. Nag-aabang ako. Siguro mga 10:20, mga ganun. Kasi ang labas ko sa school ay alas 10 ng gabi. So, habang naghihintay ako ng jeep, biglang may dumaan na 2 tao. Akala ko dadaan lang. Yung pala, ako pala target. O sabay akbay. Sabay tutok. Sabay kapa sa aking bulsa. Sabay kapa sa aking bulsa. Pera mo, sabi niya, pera mo. Wala akong magawa. Probinsyano ako Palibasa ng araw pag galing ka probinsya, mangmang ka dito, wala kang alam, takot ka. Binigay ko. Yung aking allowance na pinaghirapan ko allowance ko po sa buong isang buwan. Tinangay ng mga hindot na hold upper. Okay? Dahil nga ako'y baguhan sa Manila, takot. Hindi ko magawa sumbong sa pulis. Bagamat yun ay matagal na, hanggang sa ngayon, ramdam ko pa rin yung trauma. Yung trauma na naranasan ko noon hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa aking alala. Kaya, isa po ako sa naging diehard supporter ng war on drugs ng dating Pangulo. Pero ngayon, nung nagkaroon dyan ng mga hearing dyan sa Kongreso, isa po ako sa napaisip na kailangan ako na mismo ilabas ko ang aking boses, suporta, pagpapakita ng suporta sa dating Pangulong Duterte.
Yan po ang dahilan kung bakit ako naging vlogger. Dahil sa war on drugs na pilit sinisiraan nitong mga, hindi ko alam to, ano klase mga tao to nung araw nung panahon ni Tatay Digong. Todo suporta sila, todo palakpak sila. Todo puri sila. Pero ngayon wala na si Tatay Digong. Todo paninira naman sila. Ha? Yan po. Yan po ang dahilan kaya bakit ako naging vlogger. Anyway, ito po pag-usapan natin ngayon alam po ninyo mga kababayan, itong nararanasan natin ngayon mga political instability sa bansa, ito po ay kagagawan din ng mga congressman. Nagsimula po ito sa kanila last year pa. Sinimulan nilang atakihin ang mga Duterte. Sinimulan nilang atakihin si VP Sara doon sa confidential fund. Yung ginastos na 11 days, doon nila sinimulan ang pag-atake kay VP Sara sa pangunguna nitong mga Makabayan Black. At hinahayaan lang ni Romualdez at sinasabayan naman ng mga ibang congressman. Sige sila attack ng attack sa Vice President. Tanda ko yun Nung umatin si VP Sara noon sa budget hearing ng DepEd yata o OBP, doon nila sinimulan atakihin si VP Sara. Doon po nagsimula ang gusot. Habang sa nagsalita na si Tatay Digong, siyempre bilang ama, bilang anak, hindi niya matiis na hayaan na ang kanyang anak na binabastos-bastos nito mga congressman. Ngayon, nagsalita si Tatay Digong, binatikos. Nagkaroon ng hamunan, open the book. Open the book. Okay? So doon na po nagsimula ang gusot. Pati mga Duterte alay, ginigipit na. Hanggang ngayon, nagkaroon na po ng mga hearing din sa Congress, Quadcom, Committee on Good Governance. Yan pala ang purpose makakuha ng ebidensya. Sabi nga, tawag nga ni VP Sara fishing. Fishing expedition para makahanap ng ebidensya para siya isampahan ng kasong impeachment. At siya na nga, nagsampa na nga ng impeachment, ito mga grupo, iba't ibang grupo. Noong nakaraan, nagsampa na ng third impeachment laban kay VP Sara. At ang kanilang ginagamit ng mga ground, kung ano yung mga nakita nila sa hearing dun sa Committee on Good Governance, so yan po ang kanilang ginagamit. Tama nga si VP Sara. Ginawa nilang hearing na ito para makahanap ng ebidensya, makahanap ng butas para i-impeach si VP Sara. Tama nga. Tanda ko po yan. Ngayon, sa kabila ng lahat ng iyan na paninira, hindi po natitinag ang suporta ng tao kay VP Sara. Sapagkat kita po natin sa survey na siya po ay nananatiling mataas ang trust rating, ang approval. Mataas. Sa katunayan, nitong itong huling survey na lumabas, kulilat itong si Romualdez. Kulilat po ang kanyang trust rating. 10% lamang. Ibig po sabihin yan po ay palatandaan na hindi po epektibo ang kanilang ginagawa sapagkat alam po ng tao kung sino si VP Sara at sino si Romualdez. Alam po ng tao. Kaya po hindi natitinag ang suporta ng tao sa mga Duterte dahil alam po nila. Ngayon, dahil po hindi nila tibag-tibag ang mga Duterte, kung ano-ano mga gimmick ang kanilang ginagawa. Ngayon, sila ngayon ang nagkamali. Kung nung una, last year, hindi masyadong sumabog ang issue ng budget, yung mga singit-singit
Yung mga unprogrammed funds. Last year hindi masyadong sumabog yan eh. Hindi masyado pinansin ng publiko yung mga singit-singit sa budget, pati yung AKAP, hindi masyado pinapansin yan. Pero ngayon, sumabog na ang issue. Siguro, dahil nakikita ng mga congressman last year, hindi pinapansin, hinayaan na ng tao. Ngayon, mas lalong umabuso. To the point na pati yung PhilHealth, siniro na nila. Siniro subsidy. Binawasan pati DepEd. Kaya, hindi na po matiis ng tao. Kaya sumabog na ang galit ng publiko dito sa mga ginagawa ng mga congressman. Akala po nila siguro, porket ang tao ay tahimik na noong una, ay okay lang. Ngayon, pakunti ng pakunti o parami ng parami ang mga tao na nagsasalita, ang nagpapahayag na kanilang saloobin dito sa issue na kagagawa ng ating mga taong gobyerno, partikular ang mga mambabatas. Ngayon, dahil nagkamali sila ng akala, dahil iniisip nila okay lang sa taong bayan, minikos-mikos nila ang budget. Dagdag bawas, dagdag dito, bawas doon. Kaya ang problema, yung mga mahalagang ahensya na kailangan ng tao, yun ang biktima ng dagdag bawas. Yun, nagalit ang tao. Hindi na matiis ng tao ang kanilang pinagagawang kalokohan. Kaya, ito na. Hirap na hirap sila ngayon ipaliwanag. Labo-labo na sila, lito-lito na sila. Gulo-gulo na sila. Todo depensa sila. Pero sa kabila ng yan, ang issue po ay hindi nila basta-basta may itatago. Katulad po nito, mga kababayan, tingnan ninyo kung paano maglabo-labo itong gobyernong Marcos. Sila ay gulo-gulo, labo-labo. Hindi malaman kung anong direksyon ang dapat sundin. Sabi mo sa December 31. Veto power, hindi na po sa Sawyer babalik sa Congress. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items. Okay. Ano sabi ni Bongbong Marcos? Ano sabi ni BBM? At siya tinanong ng media kung sakali ba pwede bang ibalik sa BICAM sa Congress. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi. Kasi wala tayong procedure na ganyan. Okay? Pero, ito naman ang sabi ni Amy Marcos. Ito naman ang paliwanag ni Amy Marcos sa usapin kung pwede ba ibalik sa Congress. Ang sabi ng aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na ano sabi ni Amy Marcos? Parang pwede raw ibalik sa Congress kapag hindi pa napirmahan ni Pangulong Marcos itong budget. Pwede raw ibalik sa Congress. Labo-labo sila. Magulo sila. Sabi nung isa pwede, sabi nung isa hindi. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang kanilang dapat gawin. Ngayon, ang problema, ang lahat ng ito
bunga ng maling desisyon, maling gawa sa pangunguna ni Martin Romualdez, ni Chess Escudero sa Senado. Kasi ito ang ating gobyerno taon-taon yan, sila po ay nagpapasa ng gumagawa ng budget proposal. Okay? Ang budget proposal, ipapasa nila yan sa DBM. After ng DBM, papunta naman ng Congress para retipikahin. After ng DBM, dadali niya sa Kamara para retipikahin. Kaya nag-hearing sila. After sa Kamara, iakyat sa Senado. Sa Senado, ganun din. Retipikahin din nila ang budget na napagdesisyon na naman ng HOR. Pagkatapos ng Senado, doon pag-uusapan na ng BICAM. Sa BICAM, doon na po nagkakaroon ng mikos-mikos. Kung ano yung budget request ng bawat ahensya, hindi nasusunod dahil ang nagde-decide ay mismo ang BICAM. Kaya tuloy parang lumalabas na mas may alam itong BICAM kaysa dito sa mga head agency ng ating gobyerno. Parang mas may alam itong mga congressman, mga senador, kumpara doon sa mga agency na siyang may mga direktang responsibilidad sa mga programa ng gobyerno. Katulad halimbawa nitong DPWH. Ang DPWH, dinagdagan ng halos mahigit 200 billion. Hindi naman yung request ng DPWH. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung budget proposal o budget request ng DPWH, yun lang ang alam nila na kailangan nila para sa kanilang proyekto for 2025. Bakit kailangan dadagan ng Kongreso itong budget request ng DPWH? Ibig po ba sabihin mas alam nila ang kailangan ng DepEd o ng DPWH? Ibig po ba sabihin alam ng Kongreso mas alam nila ang kailangan ng DPWH? Di ba dapat kung ano ang budget request ng bawat ahensya, dapat yun ang ibigay. Kasi sila nakakaalam sa kanilang pangangailangan. Di ba dapat ganon? Hindi. Binabago-bago nila, kaya tuloy nagkakaroon ng ganitong problema. Nagkakaroon ng problema pagdating sa budget. Nagkagulo-gulo. Ang may kasalanan talaga dyan, itong mga congressman, mga senador, BICAM, ang mga namumuno, ang mga membro ng BICAM, sila may kasalanan. Ang problema dito kasi, para kasing walang ngipin, walang bayag itong si Marcos, si Bongbong Marcos. Walang bayag. Kaya parang tingin ko tuloy parang siya yung kinokontrol sa halip na siya ang masunod.
pagdating dito sa mga budget na to, dahil ito mga ahensya ng gobyerno nasa ilalim niya, para siyang walang bayag, sunod-sunuran siya eh. Kaya tuloy, nahihirapan tuloy ang gobyerno, Marcos, kung paano ayusin itong problema na to. Sana doon pa lang sa BICAM, ayusin na nila para tuloy-tuloy yung pag-usad ng ating bansa. Hindi kasi, kaya ganito dahil sa ambisyon, pang sariling interes. Kaya ganito tayo. Gulo-gulo. Okay? Ay katulad niyan. Dahil sa kaguluhan, merong impeachment, magulo ang budget, marami ng taong galit. Katulad dito, dismayado na itong ating mga kababayan na Muslim. Kaya lumabas na sila para ipahayag ang kanilang galit dito sa nangyayari sa ating bansa. Mensahe ko lang, una sa lahat, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa atin. Ang mensahe ko kay Bibi Sara, wag po kayong matakot. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang Muslim Alliance na susuporta sa iyo kahit saan kayo mapunta. At sa lahat po ng mensahe ko rin po sa lahat ng bumoto, mahigit 30 million. 32 million na bumoto kay Bibi Sara. Sana po magkaisa na tayo. Hindi na lang atupagin ang problema ng bansa. Marami ng nakawan ngayon, kaliwat kanan ng nakawan. Billion na ang ninanakaw ng ating mga magnanakaw sa gobyerno. Yun na lang ang i-impeach ninyo. Huwag lang Bibi Sara. Sir, mensahe niya sa pamumuhay ng House of Representatives. Sa lahat ng ating mga kasamaan sa House of Representatives, gawin niyo na lang yung talagang totoong trabaho niyo. Kalimutan niyo na lang yung impeachment kay Sara. Dahil wala pong hantong dahil hindi namin pababayaan si Bibi Sara hanggang sa huli. Nandito pa rin kami kay Bibi Sara. Thank you, sir. Maraming salamat po. Budol mo sa mga Pilipino. Dinlit lang mo ngayon ang taong bayan na si Bibi Sara ang nagnakaw. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang magnanakaw. Kayong mga Marcos magnanakaw. Ang kan ninyong mga Marcos magnanakaw. Wala pa sa iyong ama. Hanggang sa iyong ina. Yun lang ang sinundan ninyo. Magnanakaw Marcos Romualdez, Part 1. Ngayon, magnanakaw Marcos Romualdez, Part 2. Tapos, linlangin ninyo ang taong bayan. Pinapalabas ninyo, pinapa-impeach ninyo si Bibi Sara. At tinaga ninyo si Bibi Sara. Nilinlang ninyo siya. Bakit siya ang i-accuse ninyo nga nagnakaw? Kaya inyong impeach. Putangin na kayo ang magnanakaw. Ayun, galit na si Yusik Ben. Kayo ang magnanakaw, hindi si Bibi Sara. Baliktad na ba ang mundo? Kayo ang magnanakaw. Tapos si Bibi Sara ang inyong i-impeach. Ikaw, Bongbong Marcos, ang dapat ma-impeach. Bakit? Ay sino dapat sisihin dito? Gobyerno Marcos din. Speaker Romualdez, Jesus Escudero. Dahil under sa leadership nila, ganito ang nangyayari sa ating bansa. Okay? Sila ang dapat sisihin. Ito pa marami akong nababasa. Nakikita ng mga retired AFP at AFP official na nagsasalita. Kinokondina nila itong kapabayaan, kabulastigan, itong
Gobyerno Marcos. Okay? Eh, sana, no? Itong gobyerno Marcos, maghanap na ng solusyon para maresolba itong gusot. Dahil kawawa ang tao. Hindi kasi ang problema, focus sila sa ayuda. Di po ba? Kaya, ganito po ang bansa natin. Ang may kagagawan mismong gobyerno. Ang lumilika ng kaguluhan ng problema, mismong gobyerno. Sa halip na ang gobyerno ay ang taga-ayos ng problema, taga-resolba ng problema, hindi. Gobyerno mismo ang gumagawa ng problema. Tapos pag mayroong tao magreklamo, magsalita, sabihin ng gobyerno, destabilizer daw. Katulad nito, katulad ditong sinabing nitong isang kababayan natin na nagsasalita, nagpapahayag ng kanyang saloobin. Siya daw po ay sabi niya tinawag daw silang destabilizer ng gobyerno. Ito po, pakinggan niyo mga kababayan. BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya mo. Itong isang kababayan natin na sabi raw sa kanya ng gobyerno, sila daw po ay destabilizer. Yan po ay kaya nagsasalita ang mga ito, ang mga yan, dahil po ay bunga ng pagkadismaya nila dito sa problema natin na mismo ang gobyerno ang may gawa. Kung ayaw ninyong magsalita ang taong bayan, huwag kayong gumawa ng problema. Katulad dyan, itong grupo ng kababayan nating Muslim nagsasalita, lumabas para pakita sa gobyerno ang kanilang galit, ang kanilang pagkadismaya dito sa nangyayari. Itong mga kababayan nating Muslim, bihira itong magsalita Bihira itong lumabas sa kalye para magsalita. Mabuti nga itong mga ito, nagsasalita lang Yung iba, mabuti nga, ang kanilang galit, ang kanilang saloobin, ang sama na loob, yan labas nila, nagsasalita sila. Mabuti nga, itong mga ito, hindi na mahawak ng baril para lumaban sa gobyerno. Natuto na silang maging peacemaker. Kaya lang, wag sanang maging masubra. Wag sanang maabot sa punto na puno na ang taong bayan at nang hindi na kayang tiisin itong nangyayari. Kaya sana pakiusap natin kay Bongbong Marcos, kay Speaker Romualdez, ayusin ninyo. Kung talagang kayo ay naghahangad na maging maganda ang bayan, maging maganda ang buhay ng tao, wag din yung daanin sa pamumulitika. Diyan kayo masasira. Tulad dito, gulo-gulo, nagkakagulo. May epekto yun sa inyo dahil kayo ang namumuno Kung ano ang nangyayari sa bansa ngayon, yan po ay sumasalamin sa inyong leadership. Kung ang bansa ay magulo, ang bansa ay gutom, ang taong bayan ay nagugutom, yan po ay sumasalamin kung ano kayo klaseng leader. Ganun po yan.
Di po ba? Kung ang bansa natin magulo, yan po ay pinapakita ng ang ating leader ay walang solusyon sa kaguluhan. Tapos maghangad kayo ng mataas na posisyon. Tapos kayo itong pinagbumulan ng gulo. Paano kami maniniwala sa inyo? Paano nyo kami makumbinse na bibigyan namin kayo ng mataas na posisyon kung ngayon pa lang mismo na kayo ay nakaupo, kayo na sa posisyon, hindi nyo kayang bigyan kami ng kapayapaan, o paano namin kayo bigyan ng mataas na posisyon? Paano namin ipagkakatiwala sa inyo ang hinahangad ninyong posisyon? Kung ngayon pa lang nakikita na namin ang kaguluhan. At kayo mismo ang nagpapasimula. Di ba?